Day 3 in Bukidnon. So for today's vlog, pupunta tayo sa New Zealand ng Pilipinas. So samahan nyo kami. Let's go! Hindi talaga complete yung Bukidnon adventure nyo if hindi kayo mag-visit dito. Kaya ayan. So kahit nag-rent kami ng car, hindi na talaga namin dahil nirisk yung car kasi tingnan mo naman yung daan. Super rocky road talaga. Ayaw namin magbayad ng extra. Kaya nagsakay na kami ng habal-habal. So yung binayad namin is 100 per person one way. At sinabihan na rin namin sila sasakay kami ulit kasi saglit lang naman talaga kami. Rarampa lang kami ng very light. Charot. Kasi dahil mahirap talaga sumakay pabalik. Kaya ayan, discarded. Medyo malayo talaga yung biyahe kasi maabot siya ng halos 1 hour. So mga 45 minutes yung biyahe. Depende sa bilis ng takbo. So pwede din siyang 40 minutes. Pero dahil mas safe talaga. Mas mabuti bagal-bagal lang, diba? Meron talaga kayong budget. So mag-rent na kayo ng 4x4 at tapos group pa kayo. So makakatipid din kayo. Kasi kahit saan talaga kayo pumunta, makakaakyat kayo. Kasi dito talaga dahil makabundukan talaga mostly mga tourist spot. Kaya mas convenient talaga. So ayan lang talaga yung mga mode of transportation dito. Either habal-habal or mag 4x4 kayo or van, gano'n. Yung mga Ford, gano'n. So kaya talaga niyan lumaban dito. Ganda rin naman yung habal-habal kasi yung advantage. Makita mo talaga yung view as in super enjoy talaga kami kasi dahil first time talaga namin. Ito yung pinakamahabang habal-habal na nasakyan namin. Dahil tingnan mo naman dahil talagang pataas talaga siya dahil. Kaya sulit din. Dapat talaga marunong kayo sumakay din ng habal-habal. Hindi ka pwede mag-ano-ano dyan dahil kasi baka mahulog ka sa bangin. Tingnan nyo naman dahil nakakatakot. Nag-click talaga ito. Sumikat talaga siya nung pandemic kasi ang dami nag-visit dito at binansagan nilang New Zealand ng Pilipinas kasi dahil tingnan natin later kung talagang New Zealand ba talaga kasi nga dahil super kabundukan talaga. Ibang-iba ang aura niya. So pwede na kayong dumiretso dito so hindi nyo na kailangan pumunta pa sa tourism office kasi pwede na tayo makadiretso kasi nga before yung mga nakita ko mga vloggers na nag-visit dito yun yung nababasa ko sa kanila naririnig na nag-visit pa sila dahil para magbayad ng pa-entrance fee. Yun talaga yung ganap before pero ngayon mas maganda dahil kasi nga diretso na talaga dito para makasave tayo ng oras at mas maganda talaga early in the morning kasi para hindi mainit kasi dahil grabe kasi nga nasa tuktok tayo dahil super ang init na ito yung reason bakit naka-sunburn ng mga person. Yung pinaka-the best pa talaga kasi nga government-owned itong communal ranch nila. Hindi siya pa-private kaya mas cheaper talaga yung pa-entrance fee. Open siya everyday as in Monday up to Sunday from 8 AM until 5 PM. So ayan, finally malapit na talaga tayo. Ayan, nakikita nyo, marami mga nagtitinda doon. So malapit na talaga tayo. Sulit na sulit talaga ang biyahe natin na almost 1 hour kasi dahil ang view natin talaga super ang ganda. At super maswerte kami kasi dahil yung panahon talaga nakikisama talaga dahil kasi tingnan nyo naman super sunny day talaga. Kaso nga lang hindi talaga kami nakapaglagay ng sunscreen kaya dahil na sunburn ng mga person. At ayun, nakarating na kami dahil. So ayan, so nagbayad muna kami ng pa-entrance. So yung entrance dito is very affordable. 70 per person. O diba? At dito sa may gilid, maraming mga nagtitinda. Ayan, mga souvenirs if gusto nyo. At meron din sila mga pasombrero para dahil aura-aura if gusto nyo talaga ma-feel na kayo talaga ang may-ari ng rancho. Charot. Pero kami hindi na kami bumili din kasi practical din ng mga first kasi nung gagawin namin dyan after souvenir, diba? Pero it's up to you. Pero kami, ayun nga, hindi na kami bumili kasi nga meron din akong sombrero at yung partner ko dahil si Habi gusto rin naman niya rin pasani kaya ayan dahil na sunburn siya. Ayan, so nasa loob na talaga kami day at super amazing as in super gandara talaga day. Ang lawak-lawak niya. So mga 642 hectares talaga siya. Ito yung kanilang pa-famous signature na man-made pond. Ayan, yung may tubig tas may puno as in super ang ganda niya lalo pag may drone kayo. Kaso nga lang pahirapan siya pag ganitong oras na kasi afternoon na to mga around 2 PM. Ayan, madaming mga tao kaya ayan day kung gusto niyo talaga day umawra na kayo lang talaga mas maganda early in the morning like 5 AM. Open
open naman sila, kaya pwede na kayo makapag-aura dito, makapag-shoot, diba? Lalo na sa mga pa-prenup shoot nyo dahil, ay naku dahil, super ganda talaga, perfect na perfect ang location na to. Kasi actually, ito talaga yung first choice ko dahil first plan. Charo, dito talaga gusto ko mag-prenup shoot, kaso nga lang dahil, ayan, malayo talaga ang mga first mo, kaya hindi na talaga carry. Kaya ayan, din nag-visit na lang talaga kami dahil para naman may justice, diba? Charot. Doon sa dulo, mayroon silang pakantin din. Pwede kayong kumain, mag-snacks, pero mas maganda magdala na lang kayo ng sarili nyo para hindi kayo maubusan. At meron silang pa-toilet doon, pero magbayad kayo ng mga 5 peso ate, if I'm not mistaken. At dito naman kami dito sa may dulo. Super ang ganda dito, wag nyo kalimutan. Ikutin nyo talaga, pumunta kayo dito sa may pa-viewing deck nila. Ayan, viewing deck, viewing area. So, ayan, so, nag-photoshoot lang kami dito dahil. So, yung binayad namin is 50 peso, pero yung nabayad ni Habdes 100. Tapos, kung gusto nyo naman dahil mag-ikot-ikot with the horseback riding, so, ibabayaran nyo is 250 peso. Dito talaga yung pinaka-favorite spot ko kasi ayan, super ang ganda talaga. Para siyang painting, lalo na pag may drone kayo dahil super ang ganda ditong umora. Pero be careful dahil kasi ayan, pabangin na talaga siya. So, nag-pictorial kami dito ng malala as in dahil. Tapos, yung partner ko dahil, si Habi dahil. Ay, naku, hindi siya natakot dahil. Nasa dulo siya, girl. Ako yung kinabahan kasi dahil. Baka mahulog dahil. Nakakaano dahil. Baka anong sabihin ng family niya. Charot. Hinulog ko. So, ngayon naman dahil, nandito tayo sa next stop. So, ito na yung final stop din natin. Dito sa Lovers Lane. So, malapit lang siya. So, few minutes drive lang talaga. Mga 5 minutes yata. At maganda din kasi nga walang pa-entrance fee dito. At along the way lang talaga siya. Along the road. So, super easy lang talaga niya. Isa din to sa mga sikat dito. Ayan, pa-viewing area, viewing deck. Ayan, super ganda talaga. At may mga tables and chairs sila. Pwede ngayon kumain dyan. Magdala kayo ng mga snacks nyo. As in, tingnan nyo ang ganda ng pa-view natin. Very nature talaga as in. And that's all for today's adventure natin. So, nag-visit tayo sa Lovers Lane Communal Ranch. So, sana nagustuhan nyo. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you again on our next Bukidnon adventure. Bye-bye!